Ito po ang katotohanan na nais kong ibahagi sa inyo mga kapatid. Ang isi-share ko po sa inyo ay tayo bilang mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-aaralan po natin ay 4 crosses of Calvary. Ang 4 na krus sa bundok ng Kalbaryo. Bibigyan natin ng linaw yan ng diin ngayong gabi. At alam ko magre-react kayo. Ha? Bakit naging 4 ang naging krus sa Kalbaryo? 3 lang naman ang ipinako doon. No? Paano naging 4? Ito yung pag-aaralan natin. And tayo po as a deeper Christians, dapat alam natin na 4 ang ipinako sa krus ng Kalbaryo. Basahin natin sa Galatians 2:20. Sa English, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sa magandang balita, Biblia, sabi dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ulitin natin, yung first sentence, kung 3 lang ang ipinako, bakit ito ang sinasabi ni Apostle Paul? Sabi ni Apostle Paul, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. I have been crucified with Christ. Ibig sabihin, si Apostle Paul, inaangkin niya na pang-4 siya sa ipinako sa krus ng Kalbaryo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon ito. Ano itong ibig sabihin ni Apostle Paul na I have been crucified with Christ? Bakit? Alam niyo po ba na si Pablo sa Biblia, 25 years nang patay si Jesus Christ nung kanyang makilala si Jesus Christ. At si Pablo ang tunay na terorista. Si Pablo ang original na ISIS. Pinapatay niya. Pinapatay niya ang mga Kristiyanong nagba-Bible study. Pag binalaan niya ito at hindi nakinig, bubugbugin niya. At pag inulit-ulit, papatayin niya kasi siya ang inuutusan ng Roma upang usigin ang mga Kristiyano. At ito si Paul, nakita niya, na-encounter niya ang Panginoon Diyos nung siya ay nasa road sa Damascus para mag-persecute ng mga Christians. Pupunta siya on his road to Damascus, ang mission niya, hanapin, usigin ang lahat ng mga Christians. Pero hinarangan siya ng liwanag. Ano sabi sa kanya ng liwanag? Makikita niyo yan sa Acts chapter 9. Sabi ngayon sa kanya ng liwanag, sabi niya, bakit mo inuusig ang mga anak ko? Hindi mo ba alam na ako ang inuusig mo? Sabi ni Paul, sino ka? Ako si Jesus. Ako ang Panginoong Jesus. Pag inuusig mo ang mga anak mo, ako ang inuusig mo. Na-encounter niya. Na-encounter niya si Jesus Christ. 3 araw siyang nabulag. Wala siyang nakita. Wala siyang nakita. At nung 3 araw na siya walang nakita, ang tinig ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, ako'y kinikilabutan. Kasi ako po, nakaka-relate ako kay Apostle Paul Nung 3 araw siyang nabulag, ipinadala ang sugo ng Panginoon, ng propetang si Ananias, at siya ay nakakita. Pinahiran yung kanyang mata, nakakita siya. Nung nakita niya, nung lumabas na ang kanyang paningin, ang sabi niya, Panginoon, una nagpabautismo siya. Pagtapos siyang mabautismohan, sabi niya, Lord, anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko. Biruin ninyo, from persecutor, from being ISIS, terrorist, naging evangelist. Naging evangelist. Bakit? Na-encounter si Lord. At yung pagkaka-encounter niya kay Lord, ikinonsider niya yung kanyang sarili, ipinako na niya sa krus. Kaya pag-aaralan natin mga kapatid, kung bakit itong si Apostle Paul, sinabi niya na siya rin ay ipinako sa krus. Mauunawaan lang natin ito mga kapatid kung makikinig tayo sa 3 points na meron tayo ngayong gabi. We will understand why did he say na sabi niya, I have been crucified with Christ.
we will learn to understand the three characteristics of a person, of a true Christian who is crucified with Christ. Alam niyo, maganda ito. Kasi masisilip, maiisip natin, ako ba'y talagang ipinako ko na ang sarili ko sa Panginoon? Ako ba'y talagang mananampalataya? Ako ba'y tunay na follower ni Jesus Christ? Kasi pag ikaw, tinanggap mo si Jesus, ikaw mismo ipinako mo na yung sarili mo sa krus. Ano sabi ng Panginoon? Gusto mong makapunta sa langit? Deny yourself, pick up your cross daily, and follow me. Bakit sasabihin ni Kristo na pasanin mo ang iyong krus? Bakit sasabihin ni Jesus yon? Kung wala itong significant o relevant na ipako natin yung sarili natin sa krus na yan. Number 1, a person who is crucified looks up only in one direction. Ang direksyon ng kanyang mata iisa. Pag ikaw pinako ka sa krus, yung mata mo nandun lang talaga kasi nakapako ka, wala kang magawa. Hindi ka pwedeng lumingon sa kaliwa, sa kanan, mahirap. Sa kaliwa, hindi rin. Maaring sumulyap ka, pero ang mata mo nandun lang. Yan ang ibig sabihin nito. Or even sa likuran. Hindi ka pwedeng lumingon sa likod pag nakapako ka sa krus. Hindi mo pwedeng tignan ang nakalipas mo at mabuhay ka sa mga pait, sakit na nararanasan mo. Bakit? There is no way that you can look back. May kahoy sa likod eh. Paano mo matitignan yung likod mo? Nakapako ka nga sa krus eh. Paano mo titignan yung magnanakaw sa kanan mo? Eh hindi mo na maigalaw sa sakit na nararamdaman mo. Kaya makikita ninyo, si Jesus Christ nung namatay, nakalungay-ngay. Hindi nakaharap sa kaliwa, hindi sa kanan. Kasi yung mata niya nandun lang, hanggat kaya niya. Ano lang ang kaya niyang gawin? Ano lang ang kaya niyang gawin? Tumingin sa taas. Yan, mga kapatid. A person who is crucified with Christ in the first place looks up only one direction. Diretso lang. Number 2, a person who is crucified can never look back. Mahirap lumingon sa likod pag nakapako sa krus. Number 3, a person who is crucified has no plan of his own. Kasi wala na siyang sariling plano. Ano pang magagawa mo? Nakapako ka na. Pwede ka pa bang magtatalon? Wala ka na maiisip gawin doon pag ikinakapako na. Ibig sabihin, hindi na yung plano mo ang mamamayani sa iyo. Hindi na masusunod ang sarili mong layunin ng buhay mo dahil ipinako mo na ang sarili mo. Okay, pag-aralan natin ngayon, isa-isahin natin. Pag sinabi natin a person who is crucified looks only in one direction, sa oras na ito, isang direksyon lang ang tinitignan natin. Sa pagkakataong ito, isang mensahe lang ang pinakikinggan natin. Yan ang mensahe ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng nagba-Bible study tayo, nanonood ng TV. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng nagba-Bible study tayo kung ano ginagawa natin. Hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos. Nakakita ka na ba na nagbabasa ng Bible habang naglalaba? Hindi po pwede yun. Magbasa ka ng Bible, bigyan mo ng importansya ang salita ng Diyos. Makipag-usap ka sa Kanya. Ikaw man, tao. Makipag-usap ka. Halimbawa, ang kausap ko si LA. Nag-uusap kami, tapos ako nagte-text. Anong mararamdaman niya? Tama? Hindi mo maintindihan. Halimbawa, nag-uusap kami. Akyat baba ako, akyat baba. Sigaw siya, oh, narinig baba ako. Anong sagot mo? Ano yun? Ano ka mo? Hindi po pwede. Sa pakikipag-usap natin, kailangan yung focus natin nandoon sa kausap. Halimbawa, si Nico, supervisor yan. Yeah. Pag siya ay kinakausap niya yung staff niya, kailangan eye-to-eye contact. Hindi po pwedeng kausap yung supervisor, yes. Ano, sasabihin siguro ni Nico, hey, look at me. I'm giving instruction to you. You look at me. Same thing with God. Pagka tayo, balisa tayo, marami tayong pinagkakaabalan sa buhay, hindi natin pinapakinggan ng Panginoon, hindi natin maintindihan, hindi natin maririnig yung kanyang tinig sa buhay natin. So, ibig sabihin, yung concentration mo, ang focus mo lang, ang mensahe ng Panginoon. Pag nasa simbahan ka, mag-focus ka sa message. Walang distraction. Pag nagsaserve ka sa Panginoon, focus on serving the Lord. One direction lang. Huwag kang lilingon sa kaliwat kanan. Maliligaw ka. Madadapa ka. Matitisod ka. Point number 1, bakit sinasabi ni Paul ito? Na tayo ay tumingin lamang sa isang direksyon. Bakit?
The moment you decided to accept Jesus as your Lord and personal Savior, you look at Him and Him alone. Siya lang ang iyong titignan. Ang tanong dito literally, can we see Jesus Christ with our naked eyes? No. Physical yan eh. Umakyat na si Jesus sa langit. But we can see Jesus Christ through the eyes of faith. Makikita natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pag sumakay ka ng eroplano, nakikita mo ba yung piloto? Hindi. Pwede bang bibili ka ng ticket? Sino piloto? Ha? Tama lang. Halimbawa, uuwi Tama naman lang. si Lisa, ha? Uuwi si Lisa ng Pilipinas. Magpapabook ng ticket. Pwede ba natatawag sa airline sa Pilipinas? Hello? Sino piloto? Yes. Pauwi ako sa Pilipinas, magbubuk, pero pwede ko bang makita muna yung piloto? At nung makita ko yung pilotong pipilay-pilay, ay ayoko rin. Baka bumagsak ang eroplano. Bulag pala yung piloto. Di ba you have that faith? You have that faith. Yung pananampalataya mo, nasa Kanya. Ano pa? Pag sumakay ka ng tren, sumakay ka ng taxi, tinatanong mo ba kung sino magdadrive? Hindi. But you have that faith, alam mong dadalhin ka niya sa pupuntahan mo. Same thing, hindi mo nakikita si Jesus, but you have that faith na si Jesus Christ buhay. Amen. Na ang Biblia, pag binabasa natin ito lang ang tanging aklat. Na buhay ang Bible. Buhay na buhay ang author nito. Hindi ka ba nagtataka pag binabasa mo yung Bible mo? Parang kinakausap ka niya na parang, alam mo, may pinagdadaanan ako eh. Pero bakit ito yung sinasabi ng Bible? Parang patama sa akin. Bakit ganun yung preaching ni Pastor? Parang ako ang tinatamaan. Parang sa akin, ako ang kinakausap ng banal na espiritu. Kasi sabi ng banal na espiritu, ganito. Alam mo, baguhin mo yan. Yes. Ikabubuti naman yun. Baguhin mo yan. Ang problema ng mga tao ganito. Para tayong bata, na pagka tayo pinagalitan ng magulang, nag-aalburuto, nagagalit, inaaway natin sila. Nagre-rebelde tayo. We were once like that. Akala natin naghihigpit ang magulang natin. Akala natin masama silang magulang. Pero hindi natin alam, kaya nila ginagawa yun kasi mahal nila tayo. Ganon din ang Panginoon. Masakit. Masakit malaman ang katotohanan, pero hindi intensyon niya nasaktan ka. Ang intensyon niya, maintindihan mo at malaman mo. Hindi po pwedeng dalawang tatay sa isang bahay. Yung isang tatay nagdidisiplina, yung isang tatay nangungunsinti. So doon pa lang makikita mo na. Kung isa lang ang tinitignan mo, isa lang ang sinusunod mo, obviously, napakaganda ng adhikain ng Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, makikita natin ang Panginoon. At isa pa, sa pagbabasa ng Kanyang salita, parang nakikita natin ang Panginoon eh. Alam niyo ba na pag talagang ramdam na ramdam mo yung pagbabasa ng Bible, parang yung Diyos nakatayo dito sa harap mo oh. Yung bang tadtad ka ng problema, tapos nararamdam mo, tinatapi ka ng Panginoon, gaya, anak, huwag kang mag-alala anak, nandito ako. Tapos tutulo yung luha mo, kikilabutan ka, nararamdaman mo na talagang niyayakap ka ng Panginoon. Mga kapatid, nung tanggapin natin si Jesus as our personal Lord and Savior, isang direksyon lang ang titignan natin. Huwag tayong lingon ng lingon kung kani-kanino at kung saan-saan. Kasi alam niyo kung bakit? Ito ang totoo. Kung titingin ka sa ating kapaligiran, kung titingin ka sa sitwasyon ng ating bansa, kung titingin ka sa buong mundo, madi-discourage ka. Madi-discourage ka. Subukan mo ito. Nagmamaneho ka. Nakafocus ka lang sa daan. Huwag ka magpa-distract sa yung mga binubusinahan ka, may malalakas na tugtog, naiinis ka. No, you focus lang. Doon ako pupunta sa pupuntahan ko. Hindi ako madidistract ng mga tao na magulo sa kalsada. Kasi gagamitin ng kaawayan. Ganon din sa buhay natin. Hindi pa sa isang mag-asawa. Pag ang isang padre de pamilya, tuwid ang kanyang nilalakaran para sa kanyang sambahayan. Hindi siya nadadala ng barkada. Hindi nadadala ng bisyo. Hindi ba't maayos ang pamumuhay? Ganon din tayo.
Ganon din tayo sa Panginoon. Kung titignan lang natin ang Panginoon, makikita mo, apakaganda ng buhay. Hindi mo titignan ang hirap ng sitwasyon. Hindi mo titignan ang pinagdadaanan mo. Bakit? Kasi may inilaan ng Panginoon Diyos para sa akin. Many of us, if we look around, we will experience suffering. If you look around, you will be discouraged. If you look around, you will be depressed. You will have self-pity. Sasabihin mo, bakit ganito? Bakit ang kapalaran ko ganito? Bakit sila ganun? Ang tagal ko na sa Amerika pero wala pa rin ako to, wala pa rin akong ganyan. Bakit hindi mo tignan? May Jesus ka, sila wala. May pananampalataya ka, sila wala. Mga kapatid, ang lifestyle natin, hindi basihan ng tunay na tagumpay. Ang hamon ng buhay ay hindi dahil sa layo ng narating natin sa buhay. Ang basihan ng buhay kung sino ang kasama mo sa paglalakbay. Amen. Pag ang kasama mo ang Panginoon Diyos, ang paglalakbay mo, napakasarap. If you will look at your problems, you will have more problems. Tandaan nyo yan. But if you look at Jesus Christ, your problems will be solved. Kaya ano ibig sabihin? Una pa lang to, you look up to Jesus. Siya lang ang titignan mo. Alam nyo, ito sa mga mahilig tumingin sa tao. Ito daw si President Franklin Roosevelt was the 32nd US President. Si Franklin Roosevelt ay isang Christian. December 24 at that time, there was an evening church service where he used to attend. Earlier that day, the church telephone rings and the pastor answered. A guy who was in the other line asked the pastor. Tinanong yung pastor, Pastor, are we having our Christmas Eve church service tonight? Sabi ng pastor, oo, meron. Is President Roosevelt coming? The pastor said, I don't know. But one thing for sure, Jesus will be there. Jesus will be there. Kasi maraming tao, naaakit sila na sino ang bisita ng church? Sino magsasalita? Sino magtuturo? Ang tao tinitignan ng tao eh. Ang tinitignan ko sino? Ay yun? Ay hindi na muna ako attend. Ay ito? Hindi na muna ako attend. Pero sabi ng pastor, hindi ko alam kung dadating si Franklin Roosevelt. Kasi Christian siya, doon umaattend si Franklin Roosevelt sa church na yon. Sabi niya, Pastor, yung po bang ating Church Eve Christmas, dadating po ba si Franklin Roosevelt? Sabi ng pastor, hindi ko alam. Pero sinisiguro ko sa iyo, si Kristo nandoon dadalo. If you look up to Jesus, maraming tao mahilig tumingin sa public figure. Mga celebrities, mga sikat na tao. Kaya tayo dumadalo eh. Pero pag wala sila, parang wala tayong gana. And even Christians, pag sikat na preacher ang magpapacilitate, excited sila. Pero pag si pastor na hindi marunong mag-English na magpe-preach, naku, manonood na lang ako online. Yung preacher na yan, hindi naman dito lumaki yan. Galing ng Saudi yan, galing ng Middle East. Balubaluktot pa nga mag-English. Hindi naman. Huwag mo Ang tanong sa atin ganito eh. Ang tanong ito, sino ba ang pinupuntahan mo sa simbahan? Si pastor ba pinupuntahan mo? Si Jesus. Pag ikaw ay nagsisimba, sino ba sinasamba mo? Si Jesus. Ito yung sinasabi ni Paul. Kung ikaw, itinuring mo ang sarili mo na ipinako na sa krus, isang direksyon lang ang titignan mo. Isang mensahe lang ang titignan mo. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ito ang dadalhin mo sa mga mata mo. Mga bagay na gusto ni Lord na dapat mong gawin. Ito pa isa. Si General Andrew Jackson, before he became the 7th President of the United States, he was a general of US Army. So, mga Christians, itong mga naging presidente na ito, nung nandun na sila sa church, bago mag-start ang worship service at yung message, may lumapit sa pastor na isang church member. Sabi niya, Pastor, be careful with your words ha. Andrew Jackson is here. Binalaan yung pastor. Nung umakyat na ang pastor, ito ang sabi sa pulpit. Ito ang introduction niya. Brothers and sisters in the Lord,
I don't care if General Jackson is here. If General Jackson does not receive Jesus as his personal Savior, I'm sorry to tell him that General Jackson will go to hell. Yan ang sinabi niya. Kung si General Jackson nandito, wala akong pakialam. Kasi pag hindi niya tinanggap si Jesus Christ, pupunta siya sa impyerno. Anong ginawa ni General Andrew Jackson? Bakit siya naging Kristiyano? Pumunta sa harap. Itinaas ang kamay. I don't wanna go to hell. I want to accept Jesus as my Lord and personal Savior. Meron po isang instance dito nung nagpakasal sa akin. Nagpunta ako sa Riverside. Sabi nila sa akin on my way, Pastor, isa lang sasabihin namin sa iyo. Huwag kang magbabanggit ng pangalan ni Jesus dito sa kasal na ito. Ganun ba? Kung ayaw niyong banggitin si Jesus Christ sa kasal ninyo, kumuha na kayo ng ibang magkakasal sa inyo. Idemanda niyo na ako. Huwag lang ako idemanda ng Panginoon ko. Hindi ko kayang itanggi ang Panginoon Diyos. Humanap kayo ng magkakasal sa inyo. Okay, come, Pastor, come. Let's talk about it. No. We don't have to talk anything about it. If I will mention Jesus to give my benediction, I will do. And then I shared the gospel. Kinasal ko, nagsalita ako sa kanila. 3 beses nangyari sa akin ito. Ayaw nilang pababanggit ang pangalan ni Jesus Christ sa kasal nila. No. Pastor ako. If I deny Jesus, He will deny me. Tandaan natin, pag itinanggi natin ng Panginoon, itatanggi tayo niyan. Totoo yan. Mga kapatid, sino ba si General Jackson compared to Jesus Christ? We don't have to be anxious about anything, but instead, focus our eyes on the Lord. Si Jesus Christ ang nagpo-provide sa atin, hindi si Biden. Matindi ang problema ng gobyerno, previous president, may stress ka lang. Tama. Mabuti dito, may tinatawag tayong stimulus dito. Sa Middle East, hindi stimulus, mafi fulus. Walang pera. Walang pera. Mafi, wala. Fulus, pera. Walang pera. Wow. Mas matindi yun, but you have faith that God will provide. He will provide. Magtiwala tayo mga kapatid. Kaya I'm telling you, hindi lang si Paul ang ipinako sa krus. Lahat ng tumanggap kay Kristo, nandun din sa krus. Ano ibig sabihin nito? Ipinako mo na yung dating ugali mo. Ipinako mo na yung dating pagkatao mo. Ipinako mo na yung dating buhay mo. Kung dati kang bugnutin, ipinako mo na yan. Yung sumpungin, ipinako mo na. Yung toyo mo sa utak mo, pinako mo na yan. Ipinako mo na kung ano pa yung mga trip mo noon na talaga namang nakaka-bad trip ang pagkatao mo. O may bonus pa. Anong dapat mong ipako sa krus? Kayabangan, selos, inggit, galit, selfishness, being unreasonable. Yung tipong pag dinescribe ka ng kapwa mo, pwede ka sabihin, masahol ka pa sa COVID-19. Napakaraming kahinaan natin. At ang mga yan, kasama ng ipinako sa krus yan. Pero ito ang problema sa atin. Paminsan-minsan, lumalabas pa din. Umi-eksena pa din. Pero ngayon, conscious ka na. At madali mo na itong nire-rebuke. Na pagka tayo umiiral yung spirit of pride, I rebuke in Jesus' name. Tama? Minsan pag tayo napagsabihan ng boss natin, galit na galit tayo. Pero nire-rebuke natin kasi alam natin hindi maganda. Pag umiiral yung inggit natin, yung selos natin, I rebuke you. Ipinako na kita sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo mga kapatid, dapat niyo maintindihan. Nung namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, isinama na niya, itinanikala niya na. Ibig sabihin, kinadena niya si Satanas. Doon sa krus ng Kalbaryo. Wala nang kapangyarihan si Satanas. Hindi niya na tayo kayang saktan. Alam niyo kung anong ginagamit ni Satanas? Galit, puot, inggit, selos, kasakiman. Yan ang ginagamit ni Satanas. At pag tayo nagpadala sa mga tools ni Satanas, todas tayo. Todas tayo. Yung ugali natin hindi tayo marunong magpatawad. Hindi ka kaya-aya sa Panginoon niya. Yung ugali natin walang pagmamahal sa kapwa natin. Yung hindi tayo maunawain, dapat ang lahat ng yan, sinasabi na natin, Lord, ipinako ko na yan sa krus, Lord.
That's the meaning of I am crucified with Christ. Yung word na I, yung word na ego, yung word na pride, ipinako mo na. Second point, when you say that I am crucified with Christ, you don't look back at what happened before sa buhay mo. Hindi mo na tinitignan, hindi mo na babalikan ang nangyari kahapon. Remember, kung noon wala ka pa kay Jesus, masasabi mong masaya ka, marami kang kaibigan, marami kang pinupuntahan na kung saan-saan madidilim na lugar, madidilim na activities, mga gimmick sa gabi. Pero ngayon, iba ka na. Huwag mo nang balikan yun. Nung tanggapin mo si Jesus, you are now walking into the newness walk with Christ. You are now a new person. The old has gone and the new has come. Bagong buhay na tayo, kaya tinawag na tayong born again. Pagkat binaon mo na ang pagkatao mo sa krus, huwag mo nang babalikan. Alam niyo po ba mga kapatid, ang mga Israelites, when Moses guided them to go to the promised land, 40 years silang nagliwaliw sa wilderness. At may pagkakataon pa na sila ay gustong bumalik at magpaalipin muli sa Ehipto. Ano sabi nila kay Moses? Inilabas mo kami ng Egypt. Ang kinakain namin, manok. Masasarap. Meron pa kami kinakain ng mga, pipino. May gulay pa kami. Dito, anong pinakain mo sa amin? Mana everyday. Sana hindi na lang kami sumama. Sana bumalik na lang kami ron. Ganyan tayo eh. Sabi natin, oo, nung paglinggo, lahat ng party na pupuntahan ko. Lahat ng birthday na aatinan ko. Ang Facebook ko buhay na buhay. Nagla-live pa kami. Ngayon, lagi na lang church. Lagi na lang Bible study. Ano ba yan? Sabado may Bible study. Sunday may prayer, may meron pa church. Monday to Friday may morning devotion pa. Monday may Bible study. Monday may Bible study rin. Ang tanong ko sa inyo, ito lang. Ang tanong ko sa inyo ito. Tayo ba ay nai-impatyo sa pagkain? Oo. Tama? Ang tanong ko sa inyo, ang salita ba ng Diyos nakaka-impatyo? Hindi. Nakakasabik. Nakakasabik eh. Ang salita ng Diyos, kahit kainin mo na napakarami, hindi ka mai-impatyo. Alam niyo po, ako bilang pastor, 4 na beses ko nang nabasa ang Biblia. From cover to cover. Pero alam niyo, sa tuwing uulitin ko ang Bible, parang first time ko ulit binabasa. Kaya never kong sinabi na, alam ko na ang Bible. Hindi ko alam ang Bible. Dahil tuwing bubuksan ko yan, ako'y mangmang. Kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ng Lord sa akin sa araw na yun. Kaya tuloy ang pagbasa ko at maniniwala kayo, same verse, same chapter, iba-iba ang revelation ng Panginoon. Tama Yun yan. eh. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Huwag ka nang bumalik, huwag ka nang magpaalipin muli sa Egypt. Sabi ni Moses, hindi ko kayo dinala dito para gutumin. Mana sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Ano yung ginagawa niya? May yung quail. Diba? Yung pugo. May pugo pa. At yung tubig hindi galing sa tapayan, galing sa bato. Sa bato. Kumakata sa bato. Pero masarap na, malamig-lamig. Malamig-lamig. Isipin ninyo, sa gitna ng disyerto, bumabalong ang tubig. At hindi gripo yung lumabas na tubig na yon. Ilog yun. Biruhin mo, milyon yun, may mga hayop pa. Iinom doon sa tubig na yun. Kaya malalim yung tubig na yun. Bakit pinapaalala yan? Sino nagpapaalala niyan ng ating old life? Alam niyo, pinapaalala yun ng demonyo. Demonyo nagpapaalala niyan. Lahat tayo may calling tayo sa buhay. Pero ang gusto ng demonyo, huwag nating maabot yung calling natin. Ayaw niyang maabot natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi ang gusto ng demonyo, dumami yung member niya sa baba. Kaya ang demonyo nag-o-offer ng membership yan eh. Sali ka sa amin, kakapera ka. Join ka sa amin, one group tayo. Tama, puro benefits yan eh, ang inaano niyan. Pero inaagaw ka niyan sa Panginoon. Aagawin ka niyan. Lahat tayo may purpose.
Lahat tayo may calling. Ano ang calling natin? To glorify the Lord. To bring glory to God. How can you bring glory to God pag ang puso mo madilim? How can you bring glory to God kung ang pamumuhay mo ay base sa mundong ito? Hindi. Hindi mo mabibigyan ng glory ang Panginoon. Mga kapatid, ipapaalala ng demonyo yung mga nakaraan mo. Pag ikaw ay pagsubok, alam niyo kung bakit? Hindi naman ipinangako ng Panginoon na pag nasa Kanya ka na, magiging madaling na buhay mo. Wala kang mababasa sa Bible na pag tinanggap mo si Jesus, wala ka ng problema. Wala ng pagsubok, walang challenge. Pero ang mundo, ganito. Huwag kang mag-church. Sumama ka na lang dito sa amin. Every day, every night, may gimmick tayo, masaya. Pagdating ng weekend, bida ka. Kikita ka pa. Tama. Nakita ninyo yung kung paano tayo inaagaw ng mundo? Yung mga pagsubok, yung mga challenges, yung mga alalahanin, meron yan. Pero ang kaibahan lang mga kapatid, ang mga Israelites, nung nandun sa Egypt, pinahihirapan, inaalipin, at wala silang malapitan. Pero tayo, hindi na tayo aalipinin. Amen. Bagamat minsan sa buhay natin, nakakasingit ang demonyo, binibigyan ka ng matinding pagsubok, problema, pero ang maganda nito, may karamay ka. Ang karamay mo walang iba, kundi ang Panginoong Yesus. Yan ang kaibahan. Nung ikaw ay nasa kamunduhan pa, you don't have Christ. Walang dadamay sa'yo. Ang buhay mo parang open target. Inaasinta ka palagi ng demonyo. Kasi ang gusto niya sa'yo, wala kang magawa. Yung nalulubog ka sa kasalanan na parang kahit alam mong mali, pero wala kang magawa. Sabi nga nung kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Why is it? Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang shield. Walang gumagabay sa kanila. Pero pag may relasyon ka sa Panginoon, you have Christ in you. And if Christ is in you, who can be against you? Problema mo, si Jesus magsosolve. Apihin ka ng tao, si Jesus ang magtatanggol sa iyo. Hindi tanga ang mga tao. Ramdam ng mga tao yan. Nalalaman yan. Kumikilos ang Panginoon Diyos. Ano ibig sabihin nito? Tayo po bilang Kristiyano, huwag tayong lumingon sa nakaraan. Huwag natin tignan yung sakit, yung pait, yung hapdi. Ibig sabihin, close na ang chapter ng buhay natin na tayo ay madaling masugatan. Isarado natin yung part ng buhay natin yan. Kasi naglalakad tayo ng bagong buhay na kasama si Jesus Christ. Pag tinawagan ka ng mga kumare mo, barkada mo, tumatanggi ka na, natututo mong sabihin na, wala na yung dating ako. Hindi na ako yan. Pag sinabi mo, I am crucified with Christ, si Jesus lang ang number one mo. Pangalawa, no looking back. Wala nang balikan na nakaraang buhay. And last point, mga kapatid, you don't have a plan of your own. Wala ka ng sariling plano. Bakit? Sa Israel, ang crucifixion, katumbas po ito ng sa Pilipinas, electric chair. Hatol ng kamatayan yan. Ang tanong ko sa inyo, hindi ba't pag kayo sinintensyahan na kayo? Pwede mo bang sabihin na sinintensyahan ka na? Electric chair ka o silya electrica ka? O sinintensyahan ka ng crucifixion? Pwede mo bang sabihin, pag ako nakalabas dito, yari kayo sa akin? Wala na, hindi ka na makakalabas. Pag nilabas ka sa selda na yan, diretso ka na, kukuryentehin ka na. Hindi mo pwedeng sabihin ganito, sentensyado na ako. In 2 days, Babalikan kita. electric chair. Hindi mo pwedeng sabihin ganito, Judge, tandaan niyo mga tao, pag ako nakalaya dito, gagawa na ako ng mabuti. Wala na. Wala nang ganito, wala nang ganun kung ano-ano pa. Wala na. Except, alam natin sa Silya Electrica, mabigyan tayong tinatawag na presidential pardon. Tatawag yung presidente doon sa executioner. Bibigyan ka ng pardon. Pero napakadalang ng ganun. Walang ganun mga kapatid. Napakadalang nun. So ibig sabihin nito, generally speaking, lahat ng bibitayin na, crucifixion man yan o Silya Electrica, wala nang sariling plano yon. Anytime, patay na. Kaya kung itinuturing mo ang sarili mo na patay na at pinago mo sa krus, huwag ka nang mag-attempt na gumawa ng sarili mong plano, sarili mong diskarte
Dahil hindi mo alam kung anong makakabuti para sa iyo. Naniniwala ba kayo? Tayo sa sarili natin, hindi natin alam kung anong makabubuti sa atin. Tayo sa sarili natin, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. Amen. Hindi natin alam. Pero ang Diyos, alam niya kung anong makabubuti sa atin. Bakit ba tayo nananalangin? Di ba nagtatanong tayo sa Panginoon? Bakit ba tayo nagbabasa ng Bible? Humihingi tayo ng wisdom. Bakit tayo nagbabasa ng Bible? Para yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos nananatili sa atin. Yung pananampalataya natin, hindi natin dahil pinakikinggan ko si Charis. Hindi. Ay, si LA. O si Charis. O si Mamshi. Hindi. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kausapin mo si Lord. Ang problema sa atin, pag nagpaplano tayo sa buhay at sinunod natin yung plano natin, nabibigo tayo. Yes, nadi-disappoint ka. And at the end, napo-frustrate ka na. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano yung plano na yun eh. Hindi mo alam yung plano mo kung magtatagumpay ka o magpo-prosper ka. Pero meron dito na yung tinitignan mo na si Jesus Christ na kung isubmit mo lahat ng plano mo sa Kanya, siya ang gagawa para sa'yo. Dapat sasagmit. Isasubmit mo. Lahat ng plano. Ako po bilang pastor, pag hindi pa sumasagot ng Panginoon, hindi ko gagawin. Pag walang leading, hindi ko gagawin. At tandaan nyo ito mga kapatid. God will always use people to reveal His plan to you. God will use His people. Tao ang ginagamit ng Panginoon upang marinig natin ang Kanyang salita. Minsan, hindi nyo ba napapansin? Nakikinig kayo ng worship song. Bigla ka na lang mapapaluha. Na para bang tagus na tagus sa iyo. Isa lang ibig sabihin nun. May sinasabi sa iyo ang Panginoon. Pakinggan mo yung yung kanta na God will make a way when there seems to be no way. Di ba? Parang paulit-ulit mong pinakinggan pero yung time na yun na may problema ka tapos nung pinakinggan mo yun parang nga bakit ba ako naman problema? Sabi ni Lord, I will make a way for you. I will make streams in the desert. Bakit ka umiiyak? Bakit ka naman problema? Ako ang magpo-provide sa iyo. I am your Jehovah Jireh. God who will provide all your needs. I am your Jehovah Rapha. Ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. At tandaan natin mga kapatid, God's timing is always perfect. God will never be late. He will always be advanced. At pag Lord ang nagplano sa buhay mo, perfect ang plano niya. Amen. Kaya kapatid, kung may plano ka man, isulat mo yan. Then i-report mo sa Lord. Lord, nais ko po ng trabaho. Ang gusto ko pong trabaho, ito. Ang gusto ko pong sahod, Lord, ganito. Six figures. Ay, sulat ko naman. Sulat mo na. Sulat ko na. Alam nyo, isulat nyo yung inyong mga prayer requests. At pag sinasagot ng Panginoon, checkan ninyo. Yeah. Meron kayong journal, meron kayong devotional book. Isulat ninyo ang prayer request ko for the month of September. Lord, bagong trabaho, Panginoon. Ito po ang sweldo. Ito po ang benefits, Specific. Panginoon. Pag nagpe-pray ka, focus ka dyan. Tapos pag na-receive mo na, Lord, thank you, check. Ang ganda. Tapos one time, bubuksan mo yung iyong journal. Naka-check Nakita mo, lahat. puro check. Wow, ang dami ko palang blessing sa Lord. Oo nga. Grabe. Binigyan ka ng trabaho, Lord. Bigyan niyo po ako ng Tesla. Mahal ang gasolina. Bigyan niyo po ako ng Mahal din ako ng test. Bigyan niyo po ako, Panginoon Diyos, ng Hyundai na electric car. Bigyan niyo po ako, Panginoon, Subaru na electric. Ang daming kotse niya, Pastor. Tatlo Tapos, ka agad. kada sagutin ni Lord, check ka ng check ko. Wala ka ng parking. Tapos yung ballpen. And then you will see, yung bang nagpapatuloy ka lang sa Panginoon, tinitignan mo yung mga answered prayer mo, napapangiti ka, grabe, sinasagot talaga ng Panginoon ang aking panalangin. Tapos may hihingin ka, Lord, bigyan niyo po ako ng ganito. Hindi ka magdadalawang isip, bakit? Balikan mo yung mga pages ng answered prayer mo. Check. Di ba? Yun lang eh. Yun lang. Enough na. Lord, these are my plans.
Hindi ko alam kung alin dito ang plano mo, i-reveal mo, Lord, sa puso ko. Mga kapatid, yan ang ibig sabihin ng I am crucified with Christ. No longer I, but Christ living in me. So, ibig sabihin nito, conclusion natin, you can abide, you can apply, yung tatlong characteristics of a person who is crucified. At alam niyo mga kapatid, if you know the meaning of commitment, kung titingin ka lang sa isang direksyon, ang direksyon ng ating Panginoong Hesukristo, hindi mo nababalikan yung dati mong gawi o yung dati mong buhay at hindi ka magkakaroon ng sarili mong plano pag ang tatlong yan na katangian mo bilang ipinako sa krus ay maisa sa katuparan. Kung meron kang 100% commitment to Jesus Christ. It is only one word which means for our topic tonight. Matthew 6:24. Basahin natin sa ating Biblia. Ang aklat ng Mateo sa talatang 6, versikulo 24. 6:24. Yan. Pakibasa mo nga anak. Ay, English po ito. English ba yan? Okay. Yung kay nanay, pakibasa mo nga dyan sa iyong kuwan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Yan. Nay, isama mo yung 24. Basahin mo yung 24 na. Sino may Sina? 24? Opo. Tumalabo na ako. 24, sino may hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuatan niya ang isa at iibigin ang dalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang dalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Yan. Nakita ninyo? Walang sino mang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. So kung titingin ka kay Jesus at naglilingkod ka kay Jesus at naglilingkod ka rin sa mundo, hindi po pwede. Sabi ng Panginoon, kung sa akin ka lang titingin, huwag kang tumingin sa kanila. Kung pinili mo si Jesus Christ, sa Kanya ka lang. Hindi pwedeng divided sa world. Hindi po pwedeng alipin ka rin ng damdamin mo, pinapanginoon mo rin ang sarili mo, hindi po pwede. You have to love Jesus with all your heart or not at all. Sabi niya, mahalin mo ako o wag mo na akong mahalin. Walang half commitment kay Jesus. Walang 99% of Jesus and 1% sa akin. Mamahalin ko rin naman ang sarili ko. Hindi po pwede, dapat 100% eh. Tama? Hindi po pwedeng kalahati, dapat 100%. Hindi ba? Ganon din sa Lord. Hindi pwedeng kalahati. Meron bang nagbuntis na dalawa tatay? Hindi po pwede. Dalawa pinagmula nung isang buntis. Hindi, isa lang ang pinagmula nun. Hindi ba? Kotse, pwede ba kotse? Dalawa driver? Hindi rin. Hindi pwede kalahati. Dapat i-commit mo ang buhay mo. At pag ginawa mo yun, you have really arrived at the real meaning of commitment. Ang tawag dyan, commitment in Christ. Kaya alam niyo, maraming hindi nakakaunawa ng salitang commitment bilang Kristiyano. Kasi pag alam mo ang salitang commitment, alam mo yung I have been crucified with Christ. Walang alisan yan kasi pinako ka na doon. Wala nang lingunan kasi nakapako ka na. Yan ang commitment mo sa Panginoon. Lingkod. Kahit sino pa yan, hindi mo ko kayang tibagin sa paglilingkod ko sa Panginoon. Walang makapaghihiwalay sa akin sa pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo yung message natin bukas, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Alam niyo kung bakit? Araw-araw na pagsubok ng buhay, isa lang ang makapagpapatatag sa atin, wala nang iba pa. Ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang nakapagpapatibay sa atin. Ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi ka man nila mahalin. Ibagsak ka man nila. Sirain ka man nila. Pag alam mong mahal ka ng Diyos, I don't care. Sinasabi nga ni Jesus, maski wala magmahal niya sa akin,
minamahal naman ako ng Diyos. Amen. Lalo yung binabanggit sa akin. Totoo yun. At yan po yung ating message Number one, ngayong si gabi. Lord, pag minahal mo, mamahalin ka rin ng mga tao. Kasi number one mo si Lord. Yeah. Minamahal mo si Lord. Si Lord na nagmamahal sa atin. Kahit siya na lang, pwede Kahit na. siya na lang, pwede na. So ang tanong sa atin ito, ano ang ating maisishare na take away natin ngayong gabi na ito? Ano ang take away natin sa apat na krus ng Kalbaryo? Kala natin tatlo lang, ano? Apat pala. Tayo yung isa.